May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga.
maaga, mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and bad show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hot
the performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sang alas 2 ng hapon. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita! Rapido Hataw Balita! Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita! Mga malalaking balita, hahataw na! Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Araw po tayo ng Huwebes, ika-18 sa buwan ng Hunyo at welcome sa inyong programa ang Rapido Hataw Balita. Narito ang ating headline sa PNP Chief, walang special instructions. Natikpikan si Senador Bongo sa gitna ng ugong na ICC warrant of arrest. Senado back to work na, tapos na ang tinatawag na Senate Flicks ayon kay Senate President Win Gatchalian. Second quarter nationwide simultaneous earthquake umarangkada ngayong araw. Lalaki na tagpuan patay sa loob ng isang abandonadong sasakyan sa lalawigan ng Nueva Ecija. At empleyado ng Iloilo Provincial Government nahulihan naman ng 7 milyong pisong halaga ng illegal na droga arestado. Bangkay ng isang babae natagpuan palutang-lutang sa isang ilog sa Binalonan, Pangasinan. Yan ang ating headlines at narito na ang detalye ng iba pang mga balita. Muli, sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Wala pang natatanggap ang National Bureau of Investigation na arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senador Christopher Bongo at sa dalawang dating opisyal ng PNP. Sabi sa DZRH ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, walang opisyal ng communication sa Bureau tungkol sa naturang usapin. Hindi man niya alam kung saan nakuha ni Davao City Representative Pulong Duterte ang naturang impormasyon. Una rito, sinabi ni Congressman Duterte na may inisyu na ang ICC na arrest warrant laban kina Go batay sa kanyang highly reliable sources.
Matatandaan na si dating Senador Antonio Trillanes ang nagbunyag na maging si Senador Christopher Bongo ay may nakapending na warrant of arrest sa ICC. Samantala, pumirma na ang Amerika at Iran sa kasunduan para wakasan ang sigalot sa gitnang silangan. Ito ay sa pamamagitan ng Memorandum of Understanding na nilagdaan ni US President Donald Trump sa ginanap na dinner kay French President Emmanuel Macron sa Palace of Versailles sa France. Nakapaloob sa dokumento ang pagsang-ayon ng Iran na bawasan ang pag-develop ng kanilang uranium program, kapalit naman ang benepisyo para sa kanilang ekonomiya. Ang paglagda sa peace deal ay kinumpirma din ni Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Baqei. Sa ilalim ng kasunduan, tiniyak ng Washington ang commitment na bawiin ang oil sanctions laban sa Iran na lumilika ng pinsala sa kanilang ekonomiya. Dahil sa naturang development, kabilang sa positibong resulta ang inaasahang pagbubukas muli ng Strait of Hormuz. Mapagkasunduan ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin na palawakin pa ang pagtutulungan sa kalakalan, enerhiya at seguridad sa pagkain ng Russia at Pilipinas. Sa bilateral meeting ng dalawang leader, binigyan din ni Pangulong Marcos na malagang magkaroon ng regular na konsultasyon ang dalawang bansa para ituloy para patuloy na matukoy ang mga sektor na dapat palakasin ng kooperasyon. Maging si President Putin ay naniniwala na marami pang pwedeng gawin para mapalawak ang kalakalan ng Pilipinas at Russia, lalo na sa mga produktong agricultural at energy resources. Ito ay lalo't mayroon ng umiiral na cooperation mechanism ang Pilipinas at Russia gaya ng Joint Russia-Philippines Commission on Trade and Economic Cooperation na maaring magsilbing daan para higit pang mapalawak ang ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Samantala naman, kasabay po ng pagsasagawa ng second quarter nationwide earthquake drill ay ang paglulunsad ng Harmonized National Contingency Plan para po sa anumang sakuna tulad ng lindol. Sa ilalim po ng nasabing plano, sasaklolo daw po ang mga kalapit na rehiyon sa Metro Manila, gitnang Luzon at Calabarzon dahil naman sa dito'y pinakaramdamang posibleng the big one. Nakafocus naman ang exercise sa kanda ng telecoms, coordination ng mga unit at maging ng command and control sa gitna ng kalamidad. Nilinaw naman ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol na walang kinalaman ng Cotabato Trench sa West Valley Fault, subalit mahalaga pa rin may parating sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng mga earthquake drill. Humarap na sa National Bureau of Investigation ang assistant coach ng Ateneo Blue Eagles na si Sandro Soriano ngayong araw, kasama ang kanyang abogado na si Atty. Raymond Rojas. Magbigay ang 27 taong gulang na si Soriano ng salaysay sa NBI Homicide Division kaugnay ng pagkasawi ng kanilang player na sina Rene Baterbonia at Divine Abili. Tanging no comment naman ang matibid na sagot ng coach sa pag-usisa ng media tungkol sa kanila naging pakay sa NBI. Matatandaan daw show si Soriano sa pagsabina ng Bureau no Martes dahil sa umano'y emotional distress. Samantala naman, sa iba pang balita, muling magtatagda daw po ng basaan zone ng pamalang lungsod ng San Juan para po sa tradisyonal na Wata Wata Festival sa June 24. Ayon po kay Mayor Francis Zamora, layunin daw po nakbang na matiyak ang kayusan sa selebrasyon ng kapistahan ni San Juan de Bautista. Sinabi ng Mayor ng basaan ay papayagan lamang sa bahagi daw po ng pinaglabanan ni Street mula sa kanto ng Endomingo hanggang P. Guevara. Binigyan din pa ni Mayor Zamora na sakaling may magbasaan sa labas ng itinakdang lugar, ang may rereklamo daw po ilalabag ay papatawan ng multang 5,000 piso at maaari daw makulong ng ilang araw. Yun.
17 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Labas tayo ng ating impilan. PNP Chief, walang special instructions. Natiktikan si Senador Christopher Bongo sa harap ng mapaulat na siya ay may kinakaharap na arrest warrant mula sa ICC. RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Romelo, walang inilalabas na anumang kautusan ng liderato ng pambansang pulisya sa mga police unit kaugnay sa mga ulat patungkol sa umano'y bagong arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ito ay matapos linawin ni PNP Chief Police General Jose Melancio Nartates Jr. na wala pang natatanggap na official communication, dokumento o direktibang PNP mula sa alinmang tamang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng naturang ulat. Maalalang pinalutang sa social media post ni Davao City Representative Pulong Duterte ang warrant umano na ICC laban kina Senator Bongo at dalawang dating opisyal ng PNP. Ayon kina Nartates, dahil walang official document, wala ring utos sa mga police unit upang mag-monitor o mag-track ng sinumang individual. Salit, sinabi ng PNP Chief na pinag-aaralan o pinalalahanan nito ang lahat ng police na magigpit na sumunod sa umiiral na batas, due process at mga itinatakdang legal na proseso habang naratili ang profesionalismo. Sa unang text message kagabi ni Interior Secretary John Vic Remulla sa PNP Press Corps, sinabi niyang nakipag-ugnayan siya kaagad kay Justice Acting Secretary Frederick Vida matapos itong post ni Pulong Duterte. Pero binanggit umano ni Secretary Vida sa kanya na wala pa silang kopya ng naturang warrant bago nitang sa kumpas ng DOJ, sumunod ang PNP, bago magpatupad ng manat laban naman kay Senador Ronald De La Rosa. Ito'y kahit may lumitaw na noong warrant kay Bato bilang isa sa mga sinasabing co-perpetrators ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Edniel. Samantala, ilang senador daw po na dinadawit sa flood control scam hindi dapat makinabang sa pagbabago ng Senate leadership. Report mula kay RH12, Milky Rigunan. Milky. Brett Romel, hindi dapat mabura ang pananagutan ng ilang senador na nadadawit sa flood control controversy dahil nagagalit na o nagpalit na ang liderato ng Senado. Ayon sa Makabayan Bloc, ang pagbabago ng pamumuno sa Senado ay hindi solusyon sa krisis ng korupsyon ng institusyon. Anila, ang pag-alis ng Cayetano Bloc ay nangahulugan ng pagbabago lang sa kapangyarihan tungo naman sa grupo ni Senate President Win Gatchalian. Iginit ng Makabayan Bloc, hindi dapat off the hook sa flood control controversy ang sinumang senador na tumalon at lumipat na ng bakod. Matatandaan na Senators Chis Escudero at Joel Villanueva ay nasasangkot umano sa flood control controversy pero ngayon ay nasa panig na ng bagong Senate majority ni Gatchalian. Kitang Makabayan, hindi dapat maging selective sa usapin ng hustisya at lahat ay na nakipagsabuatan sa pagnanakaw ng bayan ay dapat humarap sa hukuman. Dagdag pa ng grupo ni na Representatives Antonio Tino, Rene Co at Sara Elago, ang tunay na pagbabago ay hindi sa pagpapalit ng leader, kundi sa pagpapalit ng sistema na nagbibigay daan sa korupsyon. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Senado, back to work na. Tapos na ang tinatawag na Senate Flicks. Ayon kay Senate President Win Gatchalian. Ibalita mo yan RH number 28, paring Raymond. Paring Raymond, ano ba itong Senate Flicks? Parang tunog Netflix series. Paring Romel at Ray, balik na sa trabaho ang Senado dahil tapos na ang maladramang kaganapan na tinaguriang Senate Flicks. Ito ang deklarasyon ni Senate President Sherwin Gatchalian sa kanyang ikalawang araw bilang Senate President. Dahil na-elect na ang mga chairman at members ng mga komite, maaari na silang magsagawa ng hearing kahit nakabakasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Gatchalian, matapos ang produktibong special session kahapon ay sisimulan na nila ang pag-aanda peacefully para sa impeachment trial. Bilang sa unang pulong ay sa mga security forces na kinabibilangan ng Armed Forces, PNP, Bureau of Fire, Philippine Coast Guard, MMDA at local government unit ng Pasay City. Narito si Senate President Win Gatchalian. Well, una sasabihin ko, tapos na ang Senate Flicks. Back to work na tayo. So, in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga DEDAC bills na dapat matapos.
at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy na aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation for yung physical preparation for the impeachment. We met with the PNP, the AFP, MMDA, Pasay LGU, Patinica, and other enforcement agencies. So in the next few weeks, we will focus also on the bill. So we will request the senators to already proceed with their hearings. Ipinarating din ni Gatchalian ang kanyang kagustuhan na may isang malinis na Senado. Gusto niyang gayahin ang ginawa ni Senador Chis Escudero ng siya pa ang Senate President na naging malinis ang kabuuan ng Senado. Simula sa grounds hanggang sa mga palikuran ay dapat malinis ang mga ito. Narito muli si Senate President Sherwin Gatchalian. Malinis yung banyo, malinis yung garden, mabango yung Senate. In fact, kausap ko na nga siya, hiningi ko sa supplier niya ng pabango. So, but ang tao kasi, lalo na mga bisita natin, hindi naman nila alam yung rules of the Senate. Ang first impression nila, malinis ba yung banyo, maganda ba yung garden, maliwanag ba yung Senado. So, those are the basics. Nung mayor ako, ganun din ginagawa ko kasi image ng Senado yan. So, that's one thing I learned from SP Cheese, na importante yung image. It might be trivial, no? Parang walang hindi importante, pero in the eyes of the public, importante yan. Si Senate President Sherwin Gatchalian mula sa Senado na ngayon, nagpapatuloy naman yung isinasagawang pre-trial conference sa pagitan ng defense at prosecution sa impeachment trial o impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito si RH Pantig, Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat kay Raymond. Samantala, Russian nationals interesado daw bumisita sa Pilipinas. Ayon po sa embahada ng Pilipinas sa Russia. Report mula kay RH14, Let Narciso Mislet. Ray Romel, maaari umanong makuha ng Pilipinas ang Russian market sa turismo kung madaragdagan ang biyahe ng mga eroplano patungo sa bansa. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen, interesado ang mga Russian na bumisita sa Pilipinas. Sabi ni Bailen, gusto ng mga ito ang mga isla at magagandang beach dahil malamig sa kanilang bansa. Sa katunayan, noong nakaraang taon anya ay nagsimula na ang chartered flights ng Siberian Airline mula Russian Far East patungong Kalibo, Aklan. Sa ngayon ay hinihintay pa daw ang development mula sa Civil Aeronautics Board ng Pilipinas kaugnay ng application ng S7 Siberian Airlines para sa direktang biyahe sa Maynila at Cebu. Pakinggan natin si Ambassador Bailen. There is the Russian market to be tapped. They are interested and they have the resources because alam po natin na compared to other countries, ang Russians per capita, and this is based on statistics, mas malaki sila gumastos in terms of tourism. So iyan po ay dine-develop natin so that in terms of economic relationship, tourism is a very important part of the economic relationship and there is great potential. Si Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pag-absuelto kina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Ledesma sa 60 bilyong pisong PhilHealth Fund Transfer pinababawi sa Ombudsman. Ibalita mo yan, Val Gonzalez. Val. Romel, humihiling ang grupo ng mga doktor at abogado sa Ombudsman na i-review ang unang desisyon na nag-absuelto kina dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto at ex-PhilHealth President and Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. sa 49 na pahilang mosyon na inihain sa Ombudsman ngayong araw. May masamang hangarin o in bad faith umano ang paglipat ng 60 bilyong pisong pondo ng PhilHealth papunta sa National Treasury. Tumihiri ang grupo sa Ombudsman. Ibuhayin muli ang mga kasong technical mobilization, paglabag sa anti-graft, plunder at grave misconduct nang ibinasura ng anti-graft body
noong June 9. Ayon sa isa sa mga petitionee, si Attorney Rodel Paton, ES Recto o si Executive Recto noong kongresista pa ng Batangas ay kasama sa mga bumuo ng 2024 budget kung saan isiningit ng special provision sa General Appropriations Act o GAA. Aniya, ang provisyong ito ang ginamit na dahilan para mailabas ang DOF circular na nag-uutos ng paglilipat sa pera ng PhilHealth ilang linggo lamang matapos siyang maitalaga bilang Finance Secretary. Laman din ng inihayang motion ang anilay bigla ang paglobo ng pondo ng Lipa City mula 50 milyong piso noong 2023 ay naging 3.6 billion pesos noong 2024. Sa record na hawak ng mga petitioner, sa bilang na 33 proyekto, 1.97 billion pesos umanong punta sa construction company na iniugnay kay CWS Party List Representative Edwin Garjola. Liwanag ni Atty. Taton, ang technical malversation ay mala prohibita o kahit pa walang balak o intensyong magnakaw, pero ang paglilipat ng pondo ay literal na bawal kaya dapat tamang panagutin dito sina Recto at Ledesma. Ang tinitingnan namin dito ay ang sinasabi ng Office of the Ombudsman, and with all due respect, that hinahanapan ng intent, no? Ng intent, meaning to say na sa isang malaprohibit na case, hahanapan po natin ng intent, which as we say, intent, motive, and all that, these are immaterial because the law says that this is prohibited. And in this particular case, there is the PhilHealth law, the Universal Healthcare law, and itong lahat ng ito ay nagsasabi na bawal ang paglipat ng pondo ng PhilHealth. Ako si Boy Gonzales, DJ Rich, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Val. Samantala naman, DOJ at ang PCTC abay wala pa raw hong natatanggap na ICC arrest warrant laban po kay Senador Bongo. Report mula kay RH9, Tina Nolasco. Tina. Ray, kinumpirma nga ng Department of Justice na wala pa silang natatanggap pa na anumang opisyal na komunikasyon mula sa International Criminal Court, maging ang Philippine Center on Transnational Crime o PCTC, kaugnay sa umunay warrant of arrest laban kay Senator Christopher Bongo. Ito ang kinumpirma ni Justice Spokesperson Polo Martinez matapos sabihin ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na naglabas na umano ng arrest warrant ang ICC laban kay Bongo at sa dalawang dating pulis. Ayon kay Martinez, biniripika nila ang nasabing impormasyon sa PCTC kaninang alas 10 ng umaga. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. US nangunguna bilang top source market for international visitors. Mga Pilipinas sinisilip ang tourism investment opportunities sa pagitan ng dalawang bansa. Ibalita mo yan RH number 4, Miss Karen Oyong. Miss Kay. Yes, kasamang Romel, kasamang Ray, ang Estados Unidos na ang top source market for international visitors, kung saan 591,569 ang naitalang arrivals ng Department of Tourism o DOT as of June 17, 2026. Ito ay isang magandang development kasabay ng pagsulong ng Pilipinas sa mas maigting at matatag na tourism at investment partnerships, katuwang ang mga American businesses at stakeholders. Sa kanyang pahayag sa harap ng mga miyembro ng American Chamber of Commerce of the Philippines o AmCham, kasabay ng General Membership Luncheon Meeting na ginanap sa Makati City, sinabi ni Tourism Secretary Dita Angara Matay na magandang balita ang mga numerong pinapakita ng tourist arrivals galing Amerika. Pero mas mahalaga rito ay ang dala nitong trabaho, investments at mas maraming oportunidad para sa mga kababayan natin. Ayon sa kanya, tila tayang umaabot na sa 2,955,014 visitor arrivals ang naitala ng DOT simula January 1 hanggang June 16, 2026. Ito ay kumakatawan sa 6.16% increase kumpara noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Upang mapanatili naman ang momentum, binanggit ni Angara Matay na magpupursige ang kagawaran upang isulong ang ilang mga nagagawin
tulad ng pagpapalakas ng connectivity, pagpapalawig ng tourism experiences at pag-engganyo sa pribadong sektor na makilahok sa tourism development ng bansa. Asahan rin anya na tututukan ng kagawaran ang high-value tourism segments tulad ng meetings, incentives, conferences at exhibitions o MICE, gastronomy, wellness, education at retired tourism o retirement tourism. Ayon sa kalihim, ang paglago ng turismo ay makakatulong rin upang maakit ang mga mamumuhunan sa aviation, infrastructure, healthcare, technology at regional development. Dahil dito, iniinganyo ni Angara Matay ang mga miyembro ng AmCham na silipin ang mga oportunidad sa tourism development, hindi lamang limitado sa mga hotels at resorts, kundi kasama na rito ang airports, ports, digital infrastructure, wellness facilities, renewable energy, projects at iba pang mga investments na susuporta sa tourism destinations sa buong bansa. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ms. Karen Oyong. Flash Report. Flash Report! Sa ating pong flash report mga kaibigan, Defense Secretary Gibo Teodoro Abay, kinasuhan daw po ng ilang abogado at concerned citizens sa Pasay City Prosecutor's Office. Report mula kay Giselle Ricafort. Miss Giselle. Nakay kinasuhan si Defense Secretary Gibo Teodoro ng ilang abogado at concerned citizen dito sa Pasay City Prosecutor's Office. Kabilang yung mga asunto na perjury, falsification of public document, grave dishonesty, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Pinunahan yung case filing ni Attorney Russell Miraflor kaugnay ng di umano pagsisinungaling ng Defense Secretary tungkol sa kanyang Maltese passport. Nagsumite yung mga complainant ng joint complaint affidavit para hilingin sa city prosecutor na magsagawa ng case build-up at preliminary investigation. Sa mga dokumentong hawak ng mga nagrereklamo, valid umano yung Maltese passport ni Teodoro mula December 22, 2016 hanggang December 22, 2026 at nag-apply o nag-renew daw siya ng Philippine passport bago o mismong March 17, 2017. Sabi pa ng mga complainant, may inconsistency ito sa umano'y Maltese passport o na-record ng kalihim. Ayon kay Miraflor, hindi ito political attack, kundi panawagan daw para sa patas at opisyal na verifikasyon sa authentic record ni Teodoro. Kung makitaan daw ng legal defect yung record ng kalihim, dapat kumilos yung mga kinakaukulang ahensya ng pamahalaan. Idiniin ng abogado na hindi dapat bigyan ng exemption yung sino mang opisyal ng gobyerno kung kino-question yung kanyang pagkamamamayan, passport application, foreign passport status at eligibility na humawak ng posisyon sa pamahalaan. Humiling din yung mga complainant sa Office of the Solicitor General na suriin kung kailangan pa ba na maghain ng warrant of action sakaling kulang sa kinakailangang legal qualification o bigo si Teodoro na tumalima sa citizenship requirements. Pakinggan natin si Attorney Miraflor. Actually, we filed a falsification of public document and likewise falsification of public document committed by a public officer, and there is perjury there because the application for passport, Filipino passport, is being made under oath. Those are the cases to be filed. Why is it being committed against a public officer? Why is it committed against the Republic of the Philippines? I mean, the falsification committed by public officer. It is simply because that at the time that he asked for the appointment or when he filed this
Nakaiuna ng nilinaw ng Department of National Defense na matagal nang isinirender ni Teodoro ang foreign passport nito bago pa yung paghahain ng Certificate of Candidacy noong 2021. Isiniwalat din umano ang nasabing pasaporte sa Bureau of Immigration at Bureau of Elections bago yung halalan. Gayon din sa Commission on Appointments bago naman yung kanyang confirmation bilang kalihim ng kagawaran ng tanggulang pambansa. Matatanda ang tumakbo si Teodoro sa pagkasenador noong 2022 elections pero natalo. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Halos 6 na rang estudyante sa Malabon kasamang sumailalim sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw. Ibalita mo yan, RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Romel, atin datang mag-aaral at puro mga tauhan ng paaralan sa Malabon ang lumahok sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa Pangulo Elementary School main campus kanina, kung saan ay muling isinariwa ang top cover and hold procedure bilang bahagi pa rin ng patuloy na pangako ng lungsod na paghahanda sa kalabidad at kaligtasan ng publiko. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Malabon Disaster Regional Management Office, kung saan ay ang mga kalahok ay mga kabahagi sa isang simultaneous procedure upang simulan upang subukan ang mga kababaraan, pagtugon, emerhensya, panahon ng isang malakas na lindol. Sabi ni Sir Jenny Sandoval, ang kanta ng regular ng mga aktibidad na ito ay pagganda sa sakuma at pinanggit din ang mga protective na hakbang at patuloy na pagsasanay ay mahalaga umanong pagbuo ng isang matatag at handa at sa isang kalabinat. Kamakanan lamang niya ay naganap pa nito sa Mindanao kung saan ang naganapan ito ay paalala sa bawat mamamayan, hindi lamang sa lungsod, kundi maging sa ibang lugar na mag-ingat sa anumang oras sa sakuna at matiyak ang kaligtasan kapag dumating na ang pinakang malakas na lindol. Aris Lombe, Edwin Duque, nagulat sa DZRH Oras sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Edwin Duque. Samantala, Climate Change Task Force, inilunsad daw po ang 2026-2027 Strategic Plan Report mula kay RH27, Noche Cacas. Noche. Lakay Ray at Romel, inilunsad ng Climate Change Task Force ang Strategic Plan 2026-2027 na magsisilbing gabay ng organisasyon sa pagsusulong ng mga programa para sa pangangalaga ng kalikasan at pagtugon sa climate change. Ayon kay retired Brigadier General Gerardo Zamudio, Komandant ng CCTF, layunin ng plano na hikayatin ang mas maraming Pilipino na makilahok sa mga programang pangkalikasan, climate adaptation, disaster resilience, waste management, replanting at iba pang proyektong makakatulong sa pagprotekta sa kapaligiran. Dagdag pa niya, mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at mga mamamayan upang mapalakas ang kamalayan at pagkilos laban sa epekto ng climate change at makamit ng mas ligtas at mas lutiang kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Aris 27, Lutikakas, DZRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Standby pa rin po si pang mga malalaking mga balita sa Rapido Hataw Balita Webes. Anyo ba rin po mga lingkod sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras alas 2:41. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na.
MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. 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 Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Ray Sibayan at Kisses Habswan. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Balita. Ang nyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ratsyada Probinsya. Rapido. Hatang balita. Sa ating mga balita mga kaibigan, mula po sa mga probinsya, iba't ibang reforma daw po sa edukasyon tatalakayin sa Joint Oversight Hearing ng Bangsamoro Transition Authority dyan po sa Mindanao. Report mula kay RH19, June Dimakutak. June. Lakay Ray, Lakay Romel, naging mainit ang talakayan sa simula ng Joint Oversight Hearing ng BTA Concerned Committees sa mga nadiskubreng kapabayaan at patuloy na nakabinbing issues ng MBHTE BARM sa nakalipas sa 7 taon ng BARM. Sa panayam ng DZRH kay Member of Parliament, Chairperson on Basic Higher and Technical Education, Doc Tom Antok, isa umano sa mga unang tinalakay at sinisikap nila mabigyan ng solusyon ay ang mabagal na proseso ng migration ng teachers items mula sa ARM patungo sa BARM na ikinadismayan ni na Parliament Deputy Speaker Baintan Ampatuan at MP Khalid Haji Abdullah. Panawagan ni MP Doc Antok sa MBHTE personnel na sabihin ng tamang information sa Joint Committee sa layuning maibigay din ng tamang gamot sa problema. Nabatid na tanging Cotabato at Sulu lang ang may umuusad na migration ng mga teachers items, habang ang mga probinsya ng Basilan, Lanao del Sur at 2 probinsya ng Maguindanao, Tawi-Tawi at SGA ay wala pa. Sa 9 items na issues na tatalakay ng Joint Committee, isa pa lamang na item ang tinatalakay ng Joint Hearing Committee sa ngayon. Kabilang sa tatalakayin ay ang di manoy slot for sale scheme. Ang 30-plus guro na nagturo na walang appointment sa na mariin namang pinabulaanan ni former Minister Mohagar Iqbal. Non-remittances ng MBHTE sa GSIS, kung saan nakarating na sa Joint Committee is concerned na may mga guro umano ang bigong makaretire at makaloan dahil sa problemang ito. Kabilang sa miyembro ng Joint Oversight Hearing ay na MP Attorney Nagibs Narimbo, MP Attorney Kitem Kadatuan Jr., Chairperson ng Finance and Budget Committee at MP Abdul Basit Benito. Iginiit naman ni MILG Minister MP Zol Bayam na may pananagutan ng mga MBHT officials. Hamon naman ni MP Dato Michael Mitimbang sa matagal na mga MBHT officials na mag-resign na lamang kung hindi kaya ang trabaho. Wala sa napakainit na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang lalaki naman ang natagpuan patay sa loob ng isang abandonadong sasakyan sa Nueva Ecija. Ibalita mo yan, RH number 25, Grace Sansano. Manang Grace. Romel, Ray, gumugulong na ang investigasyon sa natagpo ang pakay ng isang abandonadong pick-up sa bahagi ng Barangay Pias sa General Sino, Nueva Ecija. Natagpuan ito kahapon. Sa panayam ng DCRH kay Nueva Ecija Provincial Director Colonel C. Claraval, batay na rin sa mga kwento at mga pag-investigate nila sa mga residente, napansin daw ito ng ilang mga residente na matagal nang nakaparadang tinted na pick-up na Ford Expedition sa naturang lugar. Dahil nagtataka na nga ang mga residente, agad na pinagbigay alam nila ito sa otoridad. Kahapon, pinuntahan ito ng mga investigador at nakita ang isang wala ng buhay na lalaki nakadapa sa passenger seat at nakasuot ng black t-shirt at brown short. May malaking kato sa likod nito at natatakpan ng biktima ng kumot. Posibleng sa ibang lugar daw ito pinatay at dinala lamang sa lugar. Pansin-pansin din daw ang putikang mga gulong ng sasakyan. Sa kasalukuyan, patuloy na rin nakikipag-ugnayan ang otoridad sa ilang ding mga karatig bayan. Sa ngayon ay hindi pa rin matukoy ng mga otoridad kung ano ang pagkakakilanlan ng biktima. Habang ang sasakyan naman ito ay ipinagbigay alam na rin nila at nakipag-ugnayan sa Land Transportation Office. Yan ang ating update. Ito, LH25, Grace Vera Santano. Una, Pilipinas. Una, sa Pilipino. Thank you, Grace. Samantala naman, nako, isa raw pong seawall project sa may Garchitorena, Camarines Sur, abay nawasak dahil po sa bagyong Uwan noong 2025, hindi pa rin naayos
Sa ngayon, Bihira, magtatagulan malakas na. tuloy ang hinala, ha? Oo. Na dahil sa nawasak, posibleng substandard materials ang ginamit sa Nako, proyekto. Pambira. Ano Hindi ba mo masisisi naman ang mga yan, residente kung mag-isip man at maghinala Ay, ng sus, ganyan. ako. Lalo na ngayon, Oo. magtatagulan na. Yes, so abay siyempre kung ikaw naman nang nandoon sa tabi na yun, kinakabahan ka, ano ha? Baka naman bigla kang masalanta ng todo, ano ha? Naku po. Ating alamin nga ang kabuang detalye sa report ni RH18 Roel Saldico. Manoy Roel. Mahigit isang taon na ang nakalipas mula ng hagupitin ng Bagyong Owan ang bayan ng Garcitorena sa probinsya ng Camarines Sur noong buwan ng Nobyembre 2025. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin binabalot ng takot ang mga residente dito dahil nanatiling wasak pa rin ang bahagi ng seawall na itinayo upang protektahan ang kabahayan, kabuhayan at iba pang pag-arian ng mga residenteng naninirahan malapit sa dagat. Maratandaan na inumpisang itayo noong 2022 ang seawall project na may halagang mahigit 46 milyong peso. Ngunit matapos ang panalasan ng Bagyong Owan noong Nobyembre 2025, ikinabigla naman ng mga residente na posibleng manong substandard ang malaking bahagi ng struktura ang nasira. Dali mo masira ang seawall nito. Ang kuyang kay ito, bay-bay ang palaman. Pero kung boulders, garong dayan makuyan. Dan pagkapundasyon kito, pundasyon bagay ini, ibabaw dyan sa kuyan. Mayo maning halaga. Pero ang hiling ko, atrasado mo rin ang trabaho sa seawall, sa pag-repair. Tapos ang aram ko, ang tatrabaho nila 196 meters lang. Sa laog ng inyong taon na hindi matatapos ang 196 meters. Dahil ang pigbasihan ko, so accomplishment nila kada linggo. Masyadong mabagal. Siguro dahil kulang sa tao. Kunti lang ang tao. Ngunyan, kung dahil matapos hanggang duman sa Balugo, tatrabaho nila 196 meters. Nako, dahil hababa ng maraming baybayon ng kung sakali may bagyo, malaking problema ng gobyerno. Ayon sa mga dokumento, ang proyektong ito ay isinagawa umano ng Partido Construction and Supply sa ilalim naman ng DPW Support Engineering District kung saan nasasakupan ito ni Congressman Arnie Puentebella. Ang budget nito galing sa kay Congressman Puentebella. Ngayon, nakuha niya ito sa Congress siguro ang budget dito. Agad naman tayo nagpag-ugnayan kay Regional Director DPWH Region 5 Engineer Kadapi Tanggol. Subalit, hindi na ito nagpaunlak ng kamera kung saan anya ang mga proyekto sa lalim ng DPWH ay merong warranty years na 5 taon. Malinaw na oras na masira o mawasak agad ang proyekto sa lalim ng warranty years, ito ay pananagutan pa rin ng kontraktor na pagmamayari di mano na si Abner Ferrer, ang Partido Construction Supply. Iginit ni RD Tanggol na dapat iprioridad ng kontraktor ang seawall project dahil sa kanila pa itong pananagutan. Dahil dito, nagpaabot naman ang kanilang panawagan ang ilang mga residente kay President Bongbong Marcos at Secretary Vince Dizon. Sana maayos po giraray si seawall dyan ka. Pag may seawall man po, baga dakula man na tabang sa pag dyan sa dagat. Makasurusangga lamang sa kaharungan. Sir, Honorable President, baka pwede taang trabaho daw dito sa Barangay 1, so dating nagibang seawall, 196 meters lang ang gagawin. Baka pwede, madagdagan nyo naman ang budget o magkaroon naman ng panibagong budget para matapos na ng buong buo ang seawall na to. Para naman sa kaligtasan ng mga tao. Secretary Dizon, sa DPWH, siyempre under mo atong trabaho ito dito, ang construction. Okay, believe ako, nakikita ko ang trabaho dito. Pero kung pwede, medyo bilis-bilisan naman ang trabaho. Para ngayong taon na ito, matapos na, hindi na kami mangamba sa dagat na pumipinsala sa amin. Nanawagan ng mga residente kay Congressman Arnie Puentebella na huwag nang maulit ang mga dimano ng mga substandard project dahil patuloy pa rin ang kanilang pangamba na bawat pagdating na masamang panahon at posibilidad na panibagong pinsalang na maaaring idulot nito sa kanilang mga tahanan at ari-arian. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Manoy. Naku, meron palang warranty years yan. So, sana naman kahit paano maitayo uli. Congressman Arnie Puentebella at yung mga nasa DPWH Port District Engineering Sur. Office sa Port District. Tingnan nyo, dinggin nyo naman ang panawagan ng inyong mga kababayan. Biruin mo, hindi na bukod kay DPWH Secretary Vince Dizon, ipinapaabot nila ang kanilang panawagan sa mismong presidente na. Sa mismong presidente na. Aba, kailan mo bang ipaabot sa presidente? Congressman Puentebella. Kailan pa kayo magigising dyan, ha?
Ilang beses na nga tayo nakakatanggap ng mga impormasyon tungkol sa mga proyekto dyan sa Port District ng Camarines Sur na kahina-hinala ang disenyo. Katulad nitong seawall project na ito, 2022. Matapos na manalasa yung bagyong Uwan. After 3 years, nawasak. Hindi pa panahon ng tag-ulan. Ngayon, pumasok na ang panahon ng tag-ulan. Paano na yan? Secretary Vince Dizon, baka naman, wag na nating abalain ng presidente. Kinakabahan tuloy yung mga kababayan. Ang dami ng ginagawa ng Pangulo. Ayan, sana naman maisaayos at kung sakasakali na mayroong dapat na managot, dapat managot, kung sino man ng kinakailangang kasuhan dyan, Ayan. At take note, ang halaga ng proyekto, Lakay Ray, 46 million pesos. 46 million, wow. Ipapalaw pa rin natin yung mga kasong yan dyan sa area ng Bicol. Sabi pang mga lugar sa Pilipinas. At bukas po ang aming himpilan, lalo na sa reporter natin si Ruel Saldico. Ayan, sa panig ni Congressman Arnie Fentevilla. Samantala naman, US pinagbawal daw po ang pag-import ng crab meat mula sa Negros Occidental. Mga producer daw po'y dismayado. Report mula kay RH46, Rex Cantong. Rex! Halos dismayado ang mga crab meat producers sa lalawigan ng Negros Occidental dahil sa ipinapatupad ng United States ban sa nasabing crab meat. Ayon naman kay Negros Occidental Governor Eugenio Silacson ng lalawigan ng Negros Occidental, halos lahat na lugar ng lalawigan ang apektado ng nasabing pagban ng US. Ayon naman kay Frank Carbon, Executive Director ng Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, matagal na umanong nagbigay ng babala ang US dahil sa umanong hindi quality ang produkto, kaya't ini-request nito na kung maaring baguhin ang sistema sa pag-import ng crab meat. Napag-alaman na noong Martes, June 16, ang mga crab meat producers nagsimula ng magproblema dahil sa hindi na tinatanggap ng Amerika ang nasabing produkto. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halos sa 49 na milyong pisong halaga ng ilegal na droga sinira naman ng PDEA sa Davao City. June Soter ng Action Radio Davao. June. Mahigit 48.6 milyong halaga naman ang kumpiska na samsam at isinukong illegal na droga mula Region 11 at 13 ang sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Davao City kahapon Hunyo 17. Pinangunahan ng PDEA Regional Office 11 sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Attorney Benjamin Gaspe at PDEA Regional Office 13 sa pangunguna ni Director Laurifel Gabalis ang destruction activity na isinagawa sa Cosmopolitan Funeral Homes gamit ang thermal incinerator facility. Kabilang sa mga sinira ang mahigit 6.7 na kilo ng shabu na may kabuang halaga na lampas 46 milyon, marijuana, cocaine, ecstasy tablets, vape products at iba pang mapanganib na droga. Ayon sa PDEA, isinagawa ang aktibidad bilang bahagi ng pagunita sa International Day Against Drug Abuse at Illicit Trafficking o IDADAIT 2026. Sinaksihan ang pagsira ng mga droga na makinatawan mula sa Hudikatura, Department of Justice, Public Attorney's Office, lokal na pamahalaan, civil society organizations at media upang matiyak ang transparency at accountability sa proseso. Ayon kay Attorney Gaspe, patuloy na pinangalagaan ng PDEA ang integridad ng kampanya kontra droga sa pamamagitan ng maayos na pangangasiwa at legal na pagsira sa bagay ebidensyang droga bilang bahagi ng layunin ng pamahalaan na makamit ang isang ligtas at drug-free na komunidad. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Salamat, June Soter! Rapido, hataw, balita. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong thank God it's Thursday. Okay, habol ko lang ito. Mahalaga public service. Nakikinig sa atin eh. Sino? Itong mga kalawak sa Miss Earth Philippines. Kaya inaanyayahan ng lahat na panoorin ang Miss Earth Philippines swimsuit competition. Aba, sa June 20 na. June 20. Gaganapin sa bayan ng Rizal, sa Zamboanga del Norte. Yun daw po mga kandidata ay mananatili ng 2 araw sa Villa Pablea Mountain Resort sa Barangay Tolon.
Ang paanyaya sa Miss Earth Philippines swimsuit competition ay mula kay Mayor Marisa Manigsaka ng Rizal at Maura Salatandre, ang manager ng Villa Pablea Mountain Resort. Imbitado ba tayo dyan? Ay, dapat maimbitahan tayo ni Kuyang Eric diba? Dastas. Kuyang Eric Ayos, Dastas. Good luck sa mga Miss kandidata Earth. Wow. ng Miss Earth Philippines. Ayan. Ngayong darating na June Sabado. 20. Ayan. At saka ngayon din ay Eric, baka nakikinig ka, ongoing ang tax expo dyan sa Mega Mall, ha? Baka naghahanap ka na naman ng gusto mong paputukin sa mga firing range, ano, ha? Hindi po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Romel Fertas para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:03 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni